Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti may tulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Patrolman Lubimir Julian, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. 1 milyong halaga ng hinihinalang shabu nasabat sa bypass operation sa Daguis PNP sa Bohol. Mga nawawalang labi ng mangingisda sa kasagsagan ng bagyong Nando sa Santa Ana, Cagayan, natagpuan matapos ang search and rescue retrieval operation ng Regional Maritime Unit 2. Matataas na kalibre ng baril na kumpiska sa 2 sospek sa operasyon ng Special Action Force sa Maguindanao del Sur. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Mahigit 13 milyong halaga ng marijuana, sinira at sinunog sa 5 araw na operasyon ng Police Regional Office 1 at Philippine Drug Enforcement Agency sa Ilocos Sur. Police Staff Sergeant John Del Supremo sa report. Isang malawakang operasyon kontra iligal na droga ang isinagawa ng mga otoridad sa bayan ng Supon, Ilocos Sur. Sa loob lamang ng 5 araw na operasyon, tuluyang binuwag at sinunog ng PRO1 at PDEA ang mga plantasyong pinaniniwalaang pinagkukuhanan ng malaking supply ng marijuana sa rehiyon. Sa Barangay Likungan, natuklasan ang 21 plantasyon ng marijuana na may kabuuang lawak na mahigit 11,000 metro kwadrado. Matapos ang masusing inventaryo, nasa 52,910 fully grown marijuana plants at 62,610 marijuana seedlings ang nakumpiska na tinatayang nagkakalaga ng 13,086,400 batay sa standard drug price. Kabilang sa mga unit na nagsagawa ng operasyon ang Sugpon Municipal Police Station, Ilocos Sur 1st and 2nd PMC, PDEA Regional Office 1, Ilocos Sur PIU at Provincial Drug Enforcement Unit. Ayon kay Police Brigadier General Dindo R. Reyes, Regional Director ng PRO1, ang tagumpay na ito ay patunay ng matibay na samahan ng ating kapulisan, ng PDEA at ng komunidad na nagmamalasakit. Dagdag pa niya, hindi tayo titigil hanggat may banta ng iligal na droga sa rehiyon. Ang matagumpay na operasyong ito ay direktang tugon sa 7 Focus Agenda ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. na layong paigtingin ang kampanya laban sa iligal na droga upang masiguro ang mas ligtas at mapayapang pamayanan tungo sa pagkamit ng mas ligtas na komunidad at sa adhikain ng isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant John Del Supremo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Supremo. Mga nawawalang labi ng mangingisda sa kasagsagan ng bagyong Nando.
Natagpuan matapos ang Search and Rescue Retrieval Operation ng Regional Maritime Unit 2, Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Patrolwoman Richelle Ledesma, ibalita mo. Natagpuan na lahat ng nawawalang mangingisda sakay ng tumaob na bangkang pangisda sa karagatan na sakop ng Barangay San Vicente, Santa Ana, Cagayan nitong Lunes. Ayon sa investigasyon, tumaob ang bangkang pangisda dahil sa malalakas na hangin at alon dala ng bagyong Nando. Agad nagsagawa ng malawakang search and rescue retrieval operations ang pwersa ng Regional Maritime Unit 2, Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Bureau of Fire Protection ng Santa Ana Police Station, 2nd Cagayan Mobile Force Company, Philippine Red Cross, barangay officials ng San Vicente at mga volunteers. Matapos ang 2 araw na walang tigil na operasyon, ay matagumpay na natagpuan ang lahat ng mangingisda kung saan 6 sa kanilang nakaligtas habang 9 ang nasawi sa insidente. Samantala, nagbabala naman ang mga baril at mga bala. Ang buong detalye ng balita mula kay Patrolwoman Mildred Tawagon. Ito ng mga operatiba ng Bukawi Municipal Police Station ang isang caretaker dahil sa kasong alarms and scandal at paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa Barangay Bambang, Bukawi, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Virgilio D. Ramirez, Acting Chief of Police ng Bukawi Municipal Police Station, ang suspect na si alias Rick, 46 anyos at residente ng nasabing barangay. Na-recover mula sa kanyang isang caliber 38 revolver na may 5 live ammunition at isang airgun. Kasalukuyan nang nasa kustudiya ng Bukawi Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso sa tanggapan ng Provincial Prosecutor sa lungsod ng Malolos. Pinuri naman ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, ang maagap na aksyon ng mga rumesponding pulis at muling binigyang diin ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng mamamayan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mildred A. Tawagon, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Tawagon. Sa patuloy na operasyon kontra loose firearms, arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng baril at bala ng mga operatiba ng Alfonso PNP sa Alfonso, Cavite. Ang buong detalye ng balita mula kay Patrolwoman Priscel May Urbano. Natauhan ng Alfonso Municipal Police Station ng isang lalaki matapos mahulihan ng mga baril at bala sa barangay kay Titinga 2, Alfonso, Cavite nito lamang Martes, ika-23 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ayon kay Police Major Julius L. Mojica, hepe ng Alfonso Municipal Police Station, kinilala ang suspect na si alias Sonny, residente ng nasabing barangay. Nahuli ang suspect sa bisa ng warrant of arrest at nakumpiska mula sa kanya ang isang 45 caliber na baril na walang serial number, isang magazine na may 5 bala ng parehong caliber, isang 22 caliber na baril at isang holster. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng Alfonso Municipal Police Station ang suspect habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na isasampa laban sa kanya. Sa isang pahayag, binigyang diin ni Police Colonel Ariel R. Red, Acting Provincial Director ng Cavite PPO, na patuloy ang kanilang pagtutok sa kampanya laban sa mga loose firearms at iba pang iligal na aktibidad. Ayon sa kanya, ang Cavite Police ay nananatiling nakatuon sa pagpapanatili ng kaligtasan ng ating mga komunidad laban sa panganib na dulot ng mga loose firearms at iba pang iligal na gawain. Mula dito sa Piero Calabarzon, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Priscel May T. Urbano, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Urbano. Libu-libong estudyante ng Calatrava National High School ang aktibong nakibahagi sa Information Awareness Drive na hatid ng Regional Community Affairs and Development Unit Mimaropa. Patrolwoman Abigail Datu, ibalita mo. Nagsagawa ng Information Awareness Drive ang mga tauhan ng Regional Police Community Affairs and Development Unit Mimaropa sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Roderick D. Pitonga, Officer in Charge sa Calatrava National High School, Barangay San Roque, Romblon.
nitong ika-24 ng Setyembre taong kasalukuyan. Dinaluhan ito ng mga mag-aaral mula grade 7 hanggang grade 12 na naglalayong magbigay ng kaalaman at kamalayan tungkol sa mahalagang batas at palakasin ang partisipasyon ng kabataan sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa komunidad. Tinalakay sa nasabing lecture ang mga gender and development laws, particular ang Republic Act 11313 o ang Safe Spaces Act, Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Children Act, at ang Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ipinunto ng mga tagapagsalita ang kahalagaan ng paggalang sa karapatan ng bawat isa, pagtaguyod ng ligtas na kapaligiran at pagpigil sa masasamang epekto ng pinagbabawal ng mga gamot. Layunin ng aktibidad na bigyan ng sapat na kaalaman ang mga estudyante hinggil sa kanilang mga karapatan at responsibilidad, at hikayatin silang makiisa sa pagsusulong ng kapayapaan, respeto at disiplina sa kanilang paaralan at komunidad. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Police Lieutenant Colonel Roderick D. Tonga sa pamunuan ng paaralan sa kanilang pakikipagtulungan at binigyang diin din ang patuloy na dedikasyon ng PNP sa pagsasagawa ng mga information drive na nakatuon sa kapakanan at kaligtasan ng mga kabataan sa rehiyon. Mula dito sa Calatrava National High School, Romblon, ako po ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Abigail Vidatu, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Datu. Lalaking natrap sa rumaragasang tubig sa ilog matapos sagipin ng kanyang alagang baka sa San Francisco, Apayao. Nasagip siya ng Apayao PNP. Ang buong detalye ay hatid ni Police Master Sergeant Lenny Valerio. Mabilis na tubukan sa tawag ng tulong sinagip ng mga pulis ng Apayao Police Provincial Office ang isang lalaking na-stranded sa ilog sa Sitio Comandancia, Barangay San Francisco, Luna, Apayao. Nitong 23 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang biktima ay 59 anyos na residente ng sabing barangay ay tumawid sa ilog upang isecure ang kanyang baka. Gayunpaman sa kanyang pagbabalik biglang tumaas ang tubig at naging mapanganib na malakas ang agos dahil sa patuloy na pag-ulan ng nadala ng bagyo Nando. Hindi na siya makatawid, naiwan siyang napadpad sa gitna ng ilog. Sa pagtutulungan, agad na naglunsad ng Joint Rescue Operation ang 1st Apayao Provincial Mobile Force Company kasama ang Luna Municipal Police Station at Apayao PPO Provincial Headquarters. Kasama rin ang Bureau of Fire Protection Apayao Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at mga opisyal ng barangay ng San Francisco. Sa kabila ng malakas na kasalukuyang at mapanganib na mga kondisyon, ang kupunan ay maingat na nagplano at nagsagawa ng pagliligtas. Sa pamamagitan ng kanilang pinagsama-samang pagsisikap, matagumpay na naabot ng mga rescuer ang biktima. Iniligtas siya mula sa rumaragasang tubig at dinala siya sa ligtas na tuyong lupa. Binigyan siya ng agarang tulong at kalaunan ay muling nakasama ang kanyang pamilya. Ang mabilis at nakakaisang pagtugon na ito ay nagpapakita ng matibay na pangako ng Philippine National Police at ng mga katuwang na ahensya nito na pangalagaan ang mga buhay at magbigay ng napapanahong tulong lalo na sa panahong kalamidad. Mula dito sa Rio ng Cordillera, ito ang iyong PNN Correspondent Police Master Sergeant Lenny Valerio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Valerio. Isang 37 years old na lalaki na kabilang sa watchlist ang arestado matapos ang isinagawang bypass operation ng Pasay City Police Station. Ang balitang ito ay mula kay Patrolwoman Mika May Bahiwag. Naaresto ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Pasay City Police Station ang isang 37 anyos na lalaking kabilang sa watchlist matapos ang isinagawang bypass operation dakong 10:50 ng gabi sa M. De La Cruz Street, Barangay 131, Zone 13, Pasay City. Kinilala ang suspect na si alias Bro, walang trabaho at residente ng Pasay City. Nakumpiska kay alias Bro ng Pasay Police ang 4 na sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 2.8 gramo. Kabilang din sa ebidensyang na-recover ang isang 500 peso bill na ginamit bilang bypass money. Dinala ang suspect sa SDEU para sa kaukulang dokumentasyon habang ang nakumpiskang droga ay susumite sa SPD Forensic Unit para sa pagsusuri. Siya ay naharap sa kasong paglabag Sections 5 at 11 Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City,
Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mika May Bahiwag, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bahiwag, sa patuloy na kampanya kontra loose firearms. Mataas sa kalibre ng baril ang nakumpiska sa isinagawang operasyon ng Special Action Force sa Maguindanao del Sur. Police Corporal Marcelino Termenes sa detalye. Arestado ang dalawang suspect na sina alias Bin Laden at Ibrahim sa pinagsanib na operasyon ng 42nd Special Action Company, 4th Special Action Battalion at 81st Special Action Company, Rapid Deployment Battalion ng PNP SAF at Criminal Investigation and Detection Group, Cotabato City Field Unit, kasama ang iba pang unit ng PNP sa Barangay Meta Datu, Unsay Ampatuan, Maguindanao del Sur sa matagumpay na operasyon. Ang operasyon ay sinagawa laban sa mga sospek bilang bahagi ng kampanya kontra loose firearms at paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act. Nasamsam mula sa operasyon ang 4 na 5.56mm rifles, isang Ford na sasakyan at isang bagahe. Nasa kustodiya ngayon ng CIDG Cotabato City Field Unit ang mga naarestong sospek at nakumpiskang ebidensya para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. At mula dito sa headquarters sa Fort Santo Domingo, Santa Rosa City, Laguna, ang tahanan ng inyong tagaligtas. Ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Marcelino Termenes, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Corporal Termenes. Para sa paghahanda sa banta ng Bagyong Upong, ang Police Regional Office 5 ay puspusan na ang paghahanda upang maiwasan ang hindi inaasang pangyayari at masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Ang balitang hatid ni Police Staff Sergeant Merculito Lubendino Jr. Bilang bahagi ng masusing paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Opong, puspusan ang ginagawang koordinasyon at preparasyon ng Police Regional Office 5. Ipinag-utos ni Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Regional Director ng Pro-5, ang pakipag-ugnayan ng mga police stations sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at City Disaster Risk Reduction and Management Office sa kanilang areas of responsibility upang pagtibayin ang mga hakbang sa pagresponde sa banta ng kalamidad. Handa na rin ang mga pangunahing kagamitan at gamit pang emergency para sa mabilis na operasyon sakaling ito ay kailanganin. Kasabay nito, nagsagawa ng inspeksyon at dialogo ang mga tauhan ng Pro-5 sa mga residente na nanirahan sa mababawang lugar at flood-prone areas. Hinimok silang agad lumikas tungo sa mas ligtas na lokasyon upang maiwasan ang posibleng panganib. Sa pangunguna ni Police Brigadier General Babagay Jr., patuloy na nakahanda ang Pro-5 upang tiyakin ang kaligtasan, seguridad at kapakanan ng lahat ng mamamayan sa rehong Bicol. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako po yung Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Merculito P. Lubendino Jr. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat po, Police Staff Sergeant Lubendino Jr. At mga ka-PNN, alamin natin ang mga lagay ng panahon mula kay Patrolwoman P. Octaviano. Patuloy na lumalakas ang severe tropical storm Opong habang ito ay papalapit sa Eastern Visayas at Bicol region. Huling namataan ito sa layong 335 km/h ng silangan ng Eastern Samar. Taglay ng malakas na hangin na 110 km/h at bugso na 135 km/h. Nakataas na sa signal number 2 ang ilang bahagi ng Bicol at Eastern Visayas. Inaasahang maglalandfall bukas sa Bicol at inaasahang tatawid ito ng Southern Luzon bago lumabas ng bansa sa Sabado. Nakataas naman ang signal number 1 sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, kabilang ang Metro Manila, Quezon, Batangas, Cavite, Leyte, Northern Cebu, Negros Occidental at Dinagat Islands. Nagbabala ang pag-asa sa posibleng malalakas na ulan, hangin at storm surge. Pinapayuhan ang publiko na maghanda at sumunod sa abiso ng lokal na pamahalaan. At yan ang ating weather update sa mga oras na ito. Ako si Patrolwoman Fe Octaviano para sa PNN Weather Update.
Tunghayan naman natin ng mga balita mula sa Visayas. Para sa ligtas at mapapayapang komunidad, ang Police Regional Office 6 ay nakiisa sa isinagawang 3rd Quarter Regional Peace and Order Council meeting sa Iloilo. Ang balitang ito ay muli Patrolwoman Justin May Halores. Dumalo si Police Brigadier General Josefino Diligan, Regional Director ng Police Regional Office 6 sa 3rd Quarter Regional Peace and Order Council meeting na ginanap sa Soto Grande, Green Meadows, Pavia, Iloilo. Nito lamang ika-23 ng Setyembre taong kasalukuyan. Katuwang sa pagpupulong si Major General Michael G. Samson, Commander ng 3rd Infantry Battalion, Philippine Army, kasama ang iba pang regional directors, pinuno ng mga ahensya at leader mula sa iba't ibang institusyong pamahalaan na nagkaisang pagtibayin ang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Ang RPOC ay nagsisilbing mahalagang plataporma para sa mas malawak na kolaborasyon kung saan ang mga usapin hinggil sa kapayapaan at kaayusan ay tinutugunan sa pamamagitan ng nagkakaisang estratehiya at konkretong aksyon para sa Pro-6. Ang pagtitipong ito ay patunay ng kanilang walang humpay na dedikasyon sa pagpapanatili ng seguridad, pagpapatibay ng mga hakbang laban sa kriminalidad at insurgency. Muling pinagtibay ng Police Regional Office 6 na sila ay katuwang ng bawat mamamayan para sa kapayapaan at kaayusan ng buong rehiyon. Mula rito sa Western Visayas, ako ang inyong ng 1 milyong halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang bypass operation ng mga kapulisan ng Dawis sa Purok 6 Totolan, Dawis, Bohol, noong ika-22 ng Setyembre ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Patricio Sidigay Jr., Provincial Director ng Bohol Police Provincial Office, ang HBI na suspect na si alias Jojo, 54 anyos, na residente ng Barangay San Vicente, Baclayon, Bohol. Batay sa ulat, bandang alas 7:41 ng gabi, nang ikinasa ng mga operatiba ang bypass operation na nagresulta sa pagka-aresto ng suspect at pagkasakote ng 15 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 150 grams at may standard drug price na 1,020,000 pesos, bypass money, Android na cellphone at sling bag. Kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng suspect na kasalukuyang nakadetain sa Dawis MPS Custodial Facility. Kamakailan lang naglabas ng direktiba si Police Colonel Digay sa lahat ng mga hipi sa local police stations at magsagawa ng malawakang anti-illegal drug operation sa kanilang mga respective area of responsibilities. Kudos sa mga masisipag at mababait na kapulisan sa Dawis Police Station na pinangungunahan ni Police Captain Dennis Siragon sa inyong tagumpay na operasyon kontra droga sa inyong bayan. Ipagpatuloy niyo ang inyong magandang gawain. Ang Bohol Police Provincial Office ay taos-pusong nagpapasalamat sa mga local chief executives at sa mga LGUs. Ang suporta kasi ng LGUs ay importante na investment at higit na kailangan para magampanan sa ating mga kapulisan ang ating misyon sa pagsumpo sa illegal na droga, mga illegal na gawain, terorismo at kriminalidad. At kailangan din ito para ipatuloy na protektahan ang mamamayan at para manatiling mapayapa ang buong probinsya. Sa uli, palagi po nating pinanawagan sa ating mga mamamayan at komunidad na ipagpatuloy ang inyong pagsuporta sa kapulisan at sa mga tagapagtupad ng batas sapagkat ang inyong suporta ay susi para makamit ang kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Ngiti sa labi ang naiwan sa mga estudyante ng Cambahanon Elementary School matapos ang isinagawang community outreach program ng Police Regional Office 8. Ang magandang balita, hihatid ni Patrolwoman Camberley Flores. Bilang bahagi ng pinagting na pakikipag-ugnayan sa komunidad, matagumpay ni inilunsad ng Police Regional Office 8 sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director ng Pro-8 ang Community Outreach Program sa Cambahanon Elementary School sa Barangay Cambahanon, Alang-Alang, Leyte nito lamang Setyembre 24 taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay pinangunahan ng mga tauhan ng Regional Community Affairs and Development Division 8 sa pamumuno ni Police Colonel Jennifer R. Sumpo, Chief Arcad katuwang ang Pro-8 Band, Arpicado 8 at mga advocacy support group mula Aslay Tacloban Branch, Canhorao Eagles Club at mga Volunteers for Visayas.
parati kami nagkakandak ng ganito to enhance and mas mapa-strengthen ang aton collaboration with our schools, pati ang community, kasi we are involving the local chief executive as well as the barangay officials. Dumalo at nakisa din sa nasabing aktibidad ang mayor ng Alang-Alang na si Honorable Lovell Anyu Castro, gayon din ang mga opisyales ng barangay, mga guro at mga mag-aaral. Tampok sa programa ang pamamahagi ng mga school supplies, tsinelas at food packs para sa 63 mag-aaral ng Kambahanon Elementary School. Samantala, nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga guro sa naibahaging tulong para sa kanilang mga mag-aaral. Ang Kambahanon Elementary School po ay lubos na nagpapasalamat sa Philippine National Police at sa mga partners nito. Thank you so much po sa donations ninyo para sa paral namin. Ito ay malaking importansya, makakapag-boost po ng confidence sa mga bata. Lubos ding ipinahayag ni Mayor Lovell Ann Castro ang kanyang pasasalamat sa PNP at mga stakeholders na nagbigay ng matibay na suporta upang maging matagumpay ang programa. We are so grateful that Kambahanon Elementary School is the chosen school to be the beneficiaries of the school supplies, and at the same time some other assistance that you have given. Through your little actions, through your kindness, we are making a real difference in our community and that we are changing the lives of these children. Patuloy ang Police Regional Office 8 sa kanilang layunin na maghatid ng serbisyong higit sa pangangalaga ng kapayapaan, alinsunod sa adhikain ng Philippine National Police para sa isang serbisyong nakatuon sa malasakit, pagkakaisa at seguridad para sa lahat. Mula dito sa Kambahanon Elementary School, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Flores. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Mahigit 1 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa 2 suspect matapos ang ikinasang search warrant operation sa Misamis Oriental. Patrolwoman Rena Celestine Sendrihas, ibalita mo. Matagumpay na aresto ng tauhan ng El Salvador City Police Station at Misamis Oriental Police Provincial Office ang 2 individuals isinagawang search warrant operation sa El Salvador City, Misamis Oriental. Kinilala ang mga naarestong suspect na sina alias Junior, 49 anyos, may asawa, at alias Nana, 58 anyos, walang asawa, na pawang mga residente ng Barangay Mulugan, El Salvador City, Misamis Oriental. Na-recover sa operasyon ang 150 grams ng hininalang shabu na may standard drug price na 1,020,000 pesos, kasama ang iba't ibang drug paraphernalia. Mahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Capistrano sa Cagayan de Oro City, ako yung Police News Network correspondent, Patrolwoman Rena Celestine Sendrihas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sendrihas. Isang lalaki ang arestado matapos mahulihan ng illegal na droga sa ikinasang checkpoint ng Buwanan Police Station sa Davao City. Ang balitang ito ay mula kay Patrolwoman Queenie Babes Arindain. Arestado isang driver matapos mahulihan na hinalang ipinagbabawal na droga sa isinagawang fixed checkpoint operation sa Likanan, Lasang, Davao City. Nito lang may 22 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Janus Macliing, Acting Station Commander ng Bunawan Police Station ang suspect na si alias Ped, 26 taong gulang, na pawang residente ng San Vicente, Buhangin, Davao City. Ayon kay Police Major Macliing, dakong 10:00 ng gabi habang nagsasagawa ng checkpoint ang mga tauhan ng Bunawan Police Station. Katuwang ang Task Force Davao nang mahuli ang suspect na may dalang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng tinatayang 2.47 gramo ng hininalang shabu. Kasalukuyang nasa kustodiya ng suspect upang dumaan sa tamang disposisyon at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang laban kontra kriminalidad ay patuloy na pinapaigting ng Police Regional Office 11 sa pamumuno ni Acting Regional Director Police Brigadier General Joseph R. Argiles, alinsunod sa kampanya ng Bagong Pilipinas na panatilihin ang kapayapaan at kayusan tungo sa pagsulong ng bansa.
Mula dito sa Police Regional Office 11, ako yung PNN Correspondent Patrolwoman Queenie Babes Arindain, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Arindain, para sa paghahanda sa ligtas at payapang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Malawakang checkpoint operation ang isinagawa ng Kidapawan City Police Station. Ang balitang ito ay hatid ni Patrolwoman Brailyn Jean Cabonilas. Pang checkpoint operation ang mga tauhan ng Kidapawan City Police Station sa Barangay Poblasyon, Kidapawan City, North Cotabato nito lamang ika-24 ng Setyembre 2025. Pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Dominador L. Palgan Jr., Officer in Charge ng Kidapawan City Police Station, ang nasabing aktibidad. Ang naturang operasyon ay kabilang sa paghahanda sa nalalapit na parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng lungsod. Layunin ng nasabing checkpoint na masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mamamayan sa anumang kriminalidad. Mula dito sa General Santos City, ako po yung PNN Correspondent, Patrolwoman Brailyn Jean Cabonilas, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cabonilas, sa patuloy na pagpapaigting ng seguridad kontra krimen ng PNP kasama ang BPATS. Nagkaroon ng Barangay Peacekeeping Action Team Summit sa Surf Camp Training Center, Barangay Zone 4, Lanosa. Patrolwoman K. Francisco sa report. Dinuluhan sa Surigao Sur Police Provincial Office sa pangunguna ni Provincial Director Police Colonel Jeffrey Lawrence D. Mauricio ang Barangay Peacekeeping Action Team Summit na ginanap sa Surf Camp Training Center, Barangay Zone 4, Lanusa nito lamang Setyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ang aktibidad ng Lanusa Municipal Police Station sa pamumuno ni Acting Chief of Police Police Captain Jovi C. Alngog, katuwang ang lokal ng pamahalaan ng Lanusa sa pamumuno ni Mayor Algerico H. Irizarry. Layunin ng summit na palakasin ang kakayahan ng mga BPATS sa pamamagitan ng mga lecture at practical na pagsasanay mula sa mga bihasang tauhan ng Philippine National Police. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Police Colonel Mauricio ang mahalagang papel ng BPATS sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa barangay at ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pulisya at komunidad para sa kaligtasan at seguridad ng publiko. Mula rito sa Reunion ng Caraga, ako yung PNN Correspondent, Patrolwoman K. Francisco. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Francisco. Hindi na nakapalagpa sa mga otoridad ang top 5 provincial most wanted person na may kasong frustrated murder sa operasyon ng Maguindanao PNP sa Maguindanao del Norte. Patrolwoman Leonora Gawang, ibalita mo. Ito ang lalaking tinaguriang top 5 provincial most wanted person sa kasong frustrated murder sa isinagawang oplan pagtugis ng Maguindanao del Norte PNP sa Barangay Bayabas, UP Maguindanao del Norte nito lamang ika-23 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Eleuterio Ricardo Jr., Provincial Director ng Maguindanao del Norte PPO, ang akusado na si alias Musa, 21 na taong gulang na residente ng naturang lugar. Ayon sa ulat, bandang alas 7 ng gabi ng naturang petsa ng isagawa ang operasyon ng pinagsanib pwersa ng mga operatiba ng CIDG Maguindanao PFU, UP Municipal Police Station at Maguindanao del Norte PPO matapos ihain ang warrant of arrest sa akusado para sa kasong frustrated murder na inisyo ni Honorable Annabel D. Pipiang, Acting Presiding Judge RTC Branch 13, 12 Judicial Region, Cotabato City, Maguindanao, noong ika-14 ng Abril taong kasalukuyan na may inirekomendang piyansang 200,000 pesos. Nasa kustodiya na ng CIDG Maguindanao PFU ang akusado para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Mas pinaigting ng pambansang pulisya ang paghuli sa mga taong may pananagutan sa batas upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa ating bansa tungo sa minimithi natin na bagong Pilipinas. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Leonora Gawang, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gawang. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao.
At mga ka-PNN, 91 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at pagbibigay ng tama at balanseng balita. Mula dito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po ang inyong lingkod, Patrolman Lubimir Julian, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.